Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy ka naming itatanghal sa aming kalagitnaan dahil sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig sa amin. Hindi man po kami, Panginoon, lagi na nag-aalay, nakapagbibigay ng kagalakan sa iyo. Subalit ang iyong pag-ibig ay tunay na hindi nagmamaliw. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At sa umaga pong ito, amin pong hinihiling ang iyong pangunguna, paggabay sa aming kalagitnaan, maging sa iyong abang lingkod. At maging doon sa mga nanunood sa pamamagitan ng live streaming, O God. Ang aming hiling, ikaw po ang kumilos sa kanila, abutin mo ang bawat kapatid namin na ngayon ay nakatunghay sa kanilang mga tahanan at nanunood at nakikiisa sa pagsambang ito. Panginoon, lahat po kaming naririto, inaalay namin ang aming mga papuri, pagsamba at pasasalamat tanging sa iyo lamang, pagkat ikaw lamang ang karapat-dapat pag-alayan nito. Panginoon, nawa tinanggap mo ang aming mga papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, and we give you all the glory, praises, and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Maraming bakanting upuan. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Habang naghahanap ng upuan ng ating mga kapatid, gusto ko pong samantalahin bago po ako mag-preach, baka makalimutan ko na mamaya. Yung ating pong Shunammite 101, meron pong pagbabago. Bagamat Sabado pa rin po gagawin, pero hindi na po mag-start ng umaga. Kasi po na-stroke yung asawa ni Bishop Favor at nasa heart center sila ngayon. Kaya hindi po, matutuloy pa rin po yung Shunammite 101 Sabado, pero alas 2 na po ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Hindi na po umaga. Kinalingguhan po, meron din po tayong pagsambang gaganapin na tulad nito. Kasi hindi na rin po matutuloy ng umaga, hapon na rin po alas 2 hanggang alas 7 rin. So, ganun po magiging setup natin na pagbabago doon sa ating Shunammite. Kagabi lang po ako tinawagan dahil nirush daw sa hospital yung asawa ni Bishop Favor. Kaya po, gusto ko pong ulitin, ang ating pong Shunammite ay magiging alas 2 na ng hapon hanggang alas 7 ng Sabado. And then kinabukasan Linggo, meron pa rin po tayong pagsamba dahil dapat itutuloy-tuloy na natin ang umaga, pero dahil nga sa nangyari, kaya may pagsamba pa rin tayo ng umaga ng Linggo at babalik po tayo ng hapon ng alas 2 hanggang alas 7. So, understandable naman po dahil syempre kalusugan yun. Dati na pong na-stroke yun, pero patuloy pong naglilingkod kahit na-stroke. Naghahayag pa rin ng salita ng Diyos kahit medyo hinihila yung paa. Kahit na po nakaganon yung kamay, nagsiserve pa rin, nagtuturo pa din. Hindi siya nahadlangan. Pero ngayon po, siguro dahil na rin sa kapaguran, dahil ang dami nilang pinupuntang pangangaral, ay baka po hindi nakayanan. Kaya yun po. Pero yun po yung paglilingkod na hindi po matatawaran. Ibig sabihin, kahit na merong ganon nangyari, naglilingkod pa rin. Okay po. Parang ang sarap na ngayon matulog, ano? Nararamdaman nyo na po ba yung lamig?
Malamig na po kaya masarap matulog. At parang ayaw na natin gumising, ano? Siguro kaya yung iba wala ngayon o maring late pagkat baka nahihimbing ng pagtulog. Kaya ipanalangin natin na huwag tuluyang mahimbing. No. Delikado yun. Okay po. Ang ating tema na tinatalakay salamat, Deacon Edith. Ang ating pong tinatalakay sa buong buwan ng Oktubre ay patungkol sa servanthood o yung paglilingkod. Ang ganda po nung inaawit natin kanina, ang Diyos kailanman hindi nagbabago. Amen po, ang Diyos kailanman hindi nagbabago. Kaya marapat lamang na atin siyang alayan ng paglilingkod natin. Amen? Amen po? Kasi hindi siya tulad natin na tayo nakadepende sa sitwasyon, nakadepende sa nararamdaman, nakadepende sa nakikita. Ganun po tayo maglingkod at yung ating katapatan ay nakadepende sa mga bagay-bagay. Hindi po nakadepende sa Diyos. Pero ang Diyos po, hindi siya nakadepende sa pagkukulang natin, hindi nakadepende doon sa sitwasyon natin. Nakadepende po siya doon sa nais niya na tayo ay patuloy na mahalin, tayo ay bigyan ng magandang buhay, tayo po ay bigyan ng kagalakan at kapayapaan. Yun po, kaya napakasarap po na purihin at paglingkuran ng ating Panginoon. Okay? Ang ating pong pag-aaralan ay hango po sa aklat ng Lucas 1 hanggang 38 at sa Pilipos 2:5 hanggang 11. At ating pong basahin ito, basahin natin sa wikang Tagalog. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita at iniwan siya ng anghel. So ang ibig sabihin, ang kausap dito ni Maria o ni Mary, anghel ng Diyos. Noon po kasi may tinatawag sa wikang Ingles na theophany. Pag sinabi pong theophany, ang Diyos po ay nagpapakita sa pamamagitan ng anghel. At nung oras na yon, kinakausap ng Diyos si Maria na siya ay magbubuntis. Bagamat si Maria ay hindi pa ganap na nakakasiping o nasisipingan ni Joseph, pero sinabi sa kanya ng anghel na ikaw ay magbubuntis at manganganak na ang ipanganganak ay ang ating Panginoong Jesus. Pero nung sinabi sa kanya, hindi pa sinabi yung Panginoong Jesus. Basta sabi, ikaw ay magbubuntis. So, ang ibig sabihin nito, si Maria, bagamat hindi pa nasisipingan, kaya nga sabi sa ating, virgin siya virgin birth, kasi hindi pa siya nagagalaw, nagbuntis siya. Kaya ang tawag nga ay immaculate. Pag sinabing immaculate, ito po ay malinis, immaculate conception. Pag sinabing conception, yung pagbubuntis. Immaculate conception means nagbuntis na hindi nabahira ng dungis ng dumi. Walang sexual na nagaganap pero magbubuntis. So parang that's impossible, di ba? Okay. Punta naman tayo sa Pilipos. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Verse 6, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat na pananganan ang pagkapantay niya sa Diyos. Verse 7, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na katulad sa mga tao. Verse 8. At palibas, alam nyo, nababasa ko na ngayon, pero medyo dito ako para mas mabilis.
kasi yan pinipilit kong aninagin. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Verse 9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Verse 10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa. Last verse. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Okay. So tingnan natin dito, yung unang binasa natin na si Mary, pinahayagan ng anghel na siya ay magbubuntis. Na parang imposible kasi paano ako magbubuntis, hindi nga ako nagagalaw. Dito naman sa Philippians o sa Pilipos, binabanggit dito yung ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya ay nasa anyong Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang kalikasan ay Diyos. Subalit, hindi niya ito inari, hindi niya niyakap yung kanyang pagiging Diyos. Sa halip, siya ay nagkaroon siya ng attitude o pag-uugali o asal na he take the form of a servant at hanggang kamatayan, dinala niya yung servanthood, yung pagiging alipin o yung ginagawa niyang paglilingkod. Kaya mga kapatid, dito, meron tayong matututunan sa ating pag-aaralan ngayon. Kaya ang title po ng ating tatalakayin is Serving Even at Great Cost. Paglilingkod, maging o sa kabila ng matindi o grabe. Pag sinabing cost, halaga ito. At ang halaga, hindi lamang nasusukat sa numero. For example, ang ating mahal sa buhay ay may halaga sa atin. May mga bagay sa ating buhay na mahalaga. May cost. So yung mahalaga. Kaya ang paglilingkod, may katumbas itong halaga. Pag sinabing halaga, maaaring ang iyong buhay, ang buhay po ba natin merong halaga? Hindi halagang 20 pesos o milyon. Ang buhay natin ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Subalit, kahit mahalaga ang buhay natin sa harapan ng Diyos, we have to serve God and men even at a great cost. Ibig sabihin, maglingkod tayo sa Diyos, sa kapwa natin, kahit na ang katumbas nito ay ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Pinakamahalagang ating binibigyan ng ating damdamin, ng ating puso. So yun po, serving even at a great cost. Punta po tayo sa introduction. God's announcement of a child to be born was met with various responses throughout Scripture. Ayan. Yung pong pagbabalita na may ipanganganak. Alam nyo sa lumang tipan, merong ganon. Ipanganganak ni Zara. Sino ba ang ipinanganak ni Zara? Alam nyo? Sino ba asawa ni Zara? Si Abraham. Si Zara nagbuntis sa edad na 60 anyos.
hanggang sa nanganak. Pero sinabihan siya ng anghel na ikaw ay magbubuntis. Ano pa lang siya? 40 years old. Nagkaroon ng kaganapan, 20 years. Kumbaga, nung sabihin sa kanya ng anghel, 40 years old, nung panahon na yon, alam niya na hindi na siya magkakaanak dahil matagal na silang nagsasama. Pero dahil sinabihan siya na siya'y magbubuntis, si Sarah po ay nagtawa. Ayan. Zara, Abraham's wife, laughed. Tumawa siya ng palihim. Sabi niya, natuwa siya. Di ba tayo merong ganyan tayong mga attitude? Yung alam natin na imposible, alam natin, yung hindi ba abot ng ating kaisipan, tapos sasabihin sa'yo, manganganak daw ako. Yung ganon. So, yung announcement na magkakaanak si Zara, ang kanyang tugon ay pagtawa. Si Zacarias din. Ayan. Sino naman to si Zacarias? Kilala nyo ba si Zacarias? Alam nyo, maganda nagbabasa tayo ng Biblia. Si Zacarias po ay asawa ni Elizabeth na pinsan ni Maria. Si Maria na asawa ni Joseph. Sinabi kay Zacarias na magbubuntis ang iyong asawa. Parehas lang sila magpinsan ni Mary, si Elizabeth, na asawa ni Zacarias. Nung sinabing magbubuntis, at sino nga pala naging anak ni Zacarias? Alata tayong hindi nagbabasa. We're not familiar with the Bible characters. So we have to know them by reading, not just by hearing here, dahil kulang ang oras natin. Si Zacarias at Elizabeth, ang naging anak ay si John. Si Juan Bautista. Okay. So, yun. Nung sabihin kay Zacarias na magbubuntis at manganganak ang iyong asawa, ang kanyang tugon ay pagdududa. Ang naging kumbaga consequence ng kanyang pagdududa, napipi si Zacarias. At hanggat hindi nanganganak si Elizabeth, hindi siya makakapagsalita. So may mga consequences pala sa pagdududa. Tingnan nyo ha, napipi siya. Si Sarah, ano naman siya, nagtawa. So, while in contrast naman kay Mary, si Mary, when she heard na siya, nung kanyang marinig na siya ay magbubuntis, ang tugon niya, positibo. Positibo ang kanyang pagtugon. Kaya, ayan, ituloy natin. Mary, ayan, she believed, okay. Iano na natin. Si Mary, ayan, she believed the angel's words. She believes, pinaniwalaan niya yung salita ng anghel and agreed to bear the child even under humanity's impossible circumstances. So, ang ibig sabihin, para sa kanya, ang pagtingin niya, parang imposible siyang magbuntis. Hindi naman sila nagsisiping, pero sa kanyang kaisipan, kung ito ay galing sa Diyos, siya po ay nagpapasakop. Nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kahit na sa kanyang kaisipan, bilang tao, imposible yun. At saka sa kalalagayan niya. Para bang, ba't ako magbubuntis? Hindi naman ako sinisipingan. In fact, nung malaman ni Joseph na siya ay magbubuntis, nag-isip-isip, iiwanan ko ba to? Hindi pa po sila nagsasama. Noon po, ang mag-boyfriend, hindi pa nagsasama, pero tinatrato nila ang kanilang sarili na parang mag-asawa. Wala pong nangyayaring sexual
naganap, pero po sila ay nagtatrato na bilang mag-asawa, yung pinaglilingkuran na ganon, pero hindi pa nasa isang bahay. Kaya parang kay Mary, imposible ang ako'y magbuntis, hindi naman ako nagagalaw pa. Pero yun nga yung sinasabi ko na with men, it's impossible. Sa tao, imposible ang mga bagay-bagay dahil limitado ang ating mga pananaw, ang ating kakayanan. Pero with God, everything is possible. God can do the impossible. Okay, ituloy natin. Our response to the demand should not be laughter or doubt, but willingness and acceptance. Pagka dapat merong mga parang it seems impossible o para bang imposible na mangyari ito. Gusto ko lang po kayong bigyan ng pahapyaw. Kami po ay galing ng Davao. And every bawat elders, gumastos po ng 10,500. Baka akalain nyo po, ginastos ng church ginastos ng elders yung pera ng church. Hindi po. Every annual planning namin, kami po ay pumupunta sa iba't ibang lugar para sabi ko nga, para naman habang nagpa-planning, merong mga mahirap na tinatalakay, pero maging magaan sa amin dahil medyo nasa relaxing kaming lugar. So, 10,500 ang ginastos ng bawat elders. Sariling pera namin ang inilabas namin. Kasi ayoko pong isipin nyo na pera ng church ang ginagamit namin. At yung ibang deacon na sumama, they paid 13,000. Of course, maganda naman yung pinakamagandang paglabas, annual planning, pinakamaganda po. At nung mga nakaraang taon, andun pa tayo sa lumang church na inuupahan natin, pinag-iipon ng 10,000 para sa plane ticket, accommodation, food. Hindi kinaya. Hindi natuloy yung plano na yun. Kasi hindi kinaya dahil nung panahon na yon, ang 10,000 ay malaking bagay. Pero alam nyo, when we give it to the Lord, alam nyo, 13,000 kayang-kaya nung sumamang deacon sa amin. Ibig sabihin, pagka talagang yung mga bagay na it seems impossible to us, but we are eager, tayo ay talagang gusto natin at talagang pinagkakatiwala natin ito sa Lord, yung mga bagay na yun na parang imposible ay nagiging posible. Isipin nyo, 2 kaming mag-asawa, kasama ko siya. Sa kanya 13,000 dahil hindi siya elder, deacon siya. Ang binayaran niya 13,000. Ako, 10,500. 2 kami, malaking pera yon. Pero hindi kami nakatingin doon sa aming kakayanan, nakatingin kami sa kakayanan ng Diyos na maaari niyang gawin sa amin. Amen? Naisingit ko lang po iyon dahil may mga bagay, lalong-lalo na sa panahon natin, wala po akong trabaho, wala na rin pong trabaho si Brother Nelson. It's not easy for us na maglabas ng pera para lang sa ganon. Pero dahil merong mabuti at magandang layunin doon sa ginawa namin, though we spend, naging posible. At may mga bagay sa buhay natin na parang imposible, lalong-lalo na sa mga pananalapi. At maging yung sa church na ito. Pagka wala ng pera yung church, 20,000 na lang ang laman ng general fund, pero ang laki ng gagastusin. Si Elder Pearly, ang finance natin, ang treasurer natin, pag sasabihin sa akin, Pastora, ito na lang yung pera. Kasi sasabihin ko, paggawa natin to, ay ano natin to, dito sa church. Ito gastusan natin.
Sasabihin sa akin, Pastora, eto na lang ang pera. Pero sabi ko, don't worry. Pag tayo ay gumagastos na para sa kalooban ng Diyos, laging andyan ang Diyos to supply our needs. So ganun po, yung mga imposible po sa atin, posible sa Diyos. Kaya nga, ano po ang dapat na maging response o yung tugon natin sa mga bagay na parang imposible? Do we need to laugh? Kailangan ba pagtawa o pagdududa ang ating magiging tugon? No. Si Mary po, ang kanyang tugon ay yung tinatawag na willingness. Pag sinabing willingness, yung kusang loob na ibinibigay o tinatanggap yung bagay na marahil sa kanya ay parang imposible at hindi madali, pero tinanggap niya ito. Not just with willingness, but with acceptance, yung pagtanggap na buong buo. With her, ang hirap magbasa doon. Ayan dito. With her story about being pregnant by the Holy Spirit, Mary risked being crazy as well. Still, despite the possible risk, she said, "Let it be to me according to your word." Tingnan nyo. Kahit na sa kabila ng parang imposible at inilalagay niya sa panganib yung kanyang sarili at yung maaaring sabihin na luka-luka ka, paano ka magbubuntis? Diba? Minsan tayo, pagka hindi abot ng kausap mo, yung pananampalataya mo, ulitin ko, pag hindi abot ng kausap mo, yung pananampalataya mo na sinasabi mo na God will supply, God will do great things. Pag hindi ito abot, yung pananampalataya mo ng kausap mo na maaring wala pang pananampalataya o maaring mahina ang pananampalataya, sasabihin, tawag dito, nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Ano yun? Kanta yata yun. Di ba? May ganon. Pero pag ikaw, andun yung faith mo, ang hahawakan mo, nothing is impossible to God. Amen? Walang imposible sa Diyos. Kaya si Mary, trinato niya yung announcement ng anghel in a positive way, na yung kanyang faith, ginamit niya, sabi niya, "Yes, Lord, mangyari nga sa akin ang iyong sinasabi." At dapat ganito tayo, pagdating sa ating mga pananampalataya, pagdating sa ating paglilingkod, mangyari nga. Ako po, mga kapatid, 64 na ako. Pero sabi ko, kaya ko pang maglingkod. Kayo, sino sa inyo yung 60 plus? 60 plus. 60 plus, diba? Maganda pa. Kaya pang magsuot ng heels. 60 plus, may magagawa pa tayo. Amen? Kaya wag niyo sabihin na, matanda na ako. Ikaw ang nagbibigay, para kang si Sarah. Sarah laughed. Magbubuntis pa raw ako, parang ganito. Matanda na ako, maglilingkod pa ako. Di ba? Si Zacarias, nung sinabing, magbubuntis ang asawa mo, si Elizabeth. Sabi naman ni posible yan. Minsan tayo sasabihin natin, imposible, hindi ko ito kaya. Wala akong aral, hindi ako nag-aral. Wala akong ganyang katulad nila. Hindi po imposible.
pagka ipinailalim natin ang ating sarili sa Diyos. Amen? Nothing is impossible. Amen po? Yan. Yun yung gusto ko marinig. Yan. Serving even at a great cost means, number 1, offering our service willingly even at a great cost. Ibig sabihin, yung inaalay natin ang ating paglilingkod ng kusang loob kahit na merong katumbas ito na halaga. Ano yung halaga? Dalawang bagay yung halaga dito. Sa paglilingkod, merong halaga. Una, maging yung treasure mo o yung kung ano yung meron ka na isasama sa paglilingkod. Alam nyo naman na ako wala nang hanap buhay. Wala akong hanap buhay. Pero, andito ako naglilingkod. Ang akin tinatanggap isang buwan ay 12,000. Pero alam nyo ba na may mga pagkakataon na ako ay nagbibigay ng love gift na 5,000. Hindi ko po ito pinagmamalaki sa inyo. Binibigay ko lang po sa inyo ang ehemplo. Serving the Lord even at a great cost. Hindi ko kailangan ipaalam sa inyo pag nagbibitaw ako ng ganong kalalaking halaga. Pero pinaaalam ko kay Brother Nelson yon. Dahil ayokong gawin ito nang hindi niya nalalaman dahil asawa ko siya. Sasabihin ko sa kanya, sweetheart, may pagpapalain ako dahil kinakausap ako ng Lord. Nabigyan ko siya. 12,000 ang tinatanggap mo. Pagkatapos magpapala ka ng 5,000, tapos magta-tithes ka. Ang paglilingkod sa Diyos, sa kabila ng may halaga at literal na halaga, kung tayo po ay nananampalataya at willing talaga tayo, yung talagang kusang ibinibigay natin ang paglilingkod, kahit na merong halaga ito. Literal halaga ha. Minsan kahit na pag kinausap ko ng Lord na ganito at talagang meron, talagang ibibigay ko yon. Minsan kahit 100, magbibigay ako. Bakit? Ang paglilingkod sa Diyos o pagsiserve sa Kanya, kahit sarili mong pera, ibibigay mo at a cost. Literal na pera. Paano yung wala ka nang ang trabaho, pero sasabihin pa sa'yo, maglingkod ka sa Panginoon, ibigay mo yung oras mo sa ganito. Paano pa? May halaga? Literal na halaga? Yung oras mo na igugugol, yung panahon mo na igugugol sa paglilingkod mo, great cost yun ha. Yung iiwanan mo yung pamilya mo, hindi literally na iiwanan mo na sila at kalilimutan. Ibig sabihin, yung merong kang dapat gawin sa bahay, pero medyo diyan ka muna at uunahin ko yung para sa Panginoon na paglilingkod. So, ang tunay na paglilingkod, kahit na may grabing halaga ito, dapat buong puso natin na ibibigay ito. Hindi na ano tawag dito? Yung hindi na pipilitan, hindi dahil sa may tinatanggap ka, hindi dahil sa pinupuri ka, kundi buong puso mo itong gagawin na ipaglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga tao na ating pinaglilingkuran.
Amen po. Almost half of my life ay ibinigay ko sa paglilingkod sa Diyos. And I never regret it. Alam niyo kung bakit? Kilala ko, alam ko kung bakit ako naglilingkod at kilala ko yung aking pinaglilingkuran. When Mary said that she didn't, when Mary didn't know about the tremendous opportunities she would have, asa na yun? Dito nga ako. When Mary didn't know about the tremendous opportunities she would have, she knew God was asking her to serve Him. Therefore, she willingly obeyed. Tingnan nyo dito mga kapatid. Hindi alam ni Mary kung ano ang kapalit o naghihintay na blessing o oportunidad para sa kanya sa gagawin na pagbubuntis, yung gagawing pagdala niya sa kanyang sinapupunan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi niya alam kung anong magiging kapalit noon. Wala siyang alam kung ano ang magiging bunga noon. Pero alam niya na yung hinihingi sa kanya ng Diyos na gagawin niyang pagbubuntis sa magiging Savior ng mundo, yung tagapagligtas ng mundo. Alam niya na ito ay napakalaki, hindi niya alam na napakalaking bagay, pero yung sinasabi sa kanya ng Lord na magbubuntis ka, ipagbubuntis mo ang isang pagligtas. Late na yun eh. Pero sinabi lang muna sa kanya, magbubuntis ka. Wala siyang sinabi na ayoko, at saka paano yun? Imposible yun. Hindi naman ako sinisipingan. Alam niyo kung ano lang ang tugod niya? Yung willingness. Sabi niya, mangyari nga sa akin ang iyong salita. So pag tayo po ay totoong merong pagnanais na maglingkod, iaalay natin ng kusa yung ating mga sarili, yung ating oras, yung ating panahon, yung ating treasure. Ako po ay hindi nagmamataas o hindi ko pinagmamalaki yung mga bagay na nagawa ko bilang bahagi ng aking paglilingkod. Pero sa karanasan ko po, during the times na nagsisimula ang church, naranasan ko po na isanla ang aking bracelet, sing-sing, na later on narimata na para lang may pangbayad sa upa. Pero hindi ko pinagsisihan yon. At hindi ko rin po ito ikinikwento sa inyo upang ipagmalaki. Ang punto ko lang po, I just want to testify to you na sa buhay paglilingkod, pagkusa mong ibinibigay, inaalay ang iyong sarili sa paglilingkod, even our treasure, maging kung ano yung meron tayo, atin po itong ibibigay ng kusa. Na wala pong regret, wala pong panghihinayang, wala pong pagsisisi. Why? Ang iyong inaalayan ay hari ng mga hari. In fact, siyang may hawak ng buhay natin. Ano ang ating dapat pagsisihan? Di ba, mga kapatid? So, si Mary hindi niya alam yung magiging, ano ang magiging resulta nito in the end sa akin. Hindi niya rin alam yung hanggang ngayon pala, ipangangaral yung kanyang pangalan dahil sa kanyang obedience, dahil sa kanyang pagsunod. Don't see the bottom line, sa letter B na tayo. Don't wait to see the bottom line before offering your life to God. Offer yourself willingly even when the outcome seems disastrous. Ibig sabihin nito mga kapatid, huwag nating hintayin kung ano ang magiging resulta o bunga ng mga bagay-bagay na
gagawin nating paglilingkod sa Diyos na, maglilingkod lang ako kung talagang makikita ko na ako ay mapagpapala dyan. Maglilingkod lang ako kung mararanasan ko yung kapayapaan dyan. Huwag nating hintayin yun. Kasi yun po ay gawa ng Diyos. Hindi natin gawa. Huwag nating hintayin na, sige, ibibigay ko ang aking paglilingkod, ang aking oras, ang aking lakas at lahat-lahat. Para dumating ang panahon, meron akong parang, alam nyo ba, merong mga magulang na ginagawang ATM ang mga anak? Hello, hindi po ako nagpaparinig. Nag-i-educate lang. Ang bawat magulang tungkulin, responsibility na ang mga anak ay pag-aralin. Hindi pag-aaralin para pag dumating yung panahon, gagawin natin silang ATM. Mabuti nga kung napag-aral mo, kung hindi mo pa napag-aral. Ang responsibility natin, pangalagaan ng ating mga anak, upang lumaki sila na responsable sa kanilang buhay at responsable sa lipunan at merong pag-ibig sa Diyos. Yun po. Kung tayo ay tulungan, salamat. Pag napalaki mo ng tama ang iyong anak, kahit hindi mo sabihin na bigyan mo ako, bibigyan ka ng iyong anak dahil napalaki mo ng tama na may pag-ibig at pagiging responsable. Amen? Huwag natin gawin yung mga bagay na, dapat alagaan ko yung anak ko. Dapat maglingkod ako sa Diyos para later on, ang church may ibibigay sa akin. Huwag ganun. I-offer natin willingly ang ating paglilingkod kahit walang kapalit. At kahit ang kapalit ng ating paglilingkod ay talagang tayo ay sabihin na natin, minsan yung kawalan. Di ba? Yung ibibigay mo to, mawawalan ka, di ba? Tulad ng pagbibigay. Pagbibigay ng tithes and offering, mawawalan ka ba? Pag nagbigay ka ng tithes and offering? Yung totoo. Di kayo makasagot. Totoo, mawawalan tayo. Ano ba naman? Mawawalan, mag-tithes ka ng 2,000, dinawalan ka, pambili na ng isang sakong bigas ba, ganon, di ba? Dinawalan ka. Pero once na ibinigay mo yon willingly, even at a great cost, ibinigay mo yon dahil alam mo na mahalaga yon doon sa una pagbibigyan mo. Pangalawa, dahil alam mo na ginagawa mo yun ng may pag-ibig at walang kapalit. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ano ang kapalit noon? Ano? Naiinis na kaya ako, ayaw niyong sumagot. Dapat nakikipag-interact din kayo sa akin para alam ko kung gising pa kayo. Alam niyo mga kapatid, nawala na tuloy ako. Ayaw niyo kasi sumagot eh. Alam niyo mga kapatid, yung pangako ng Diyos na yung kung anong ang ginagawa natin para sa Diyos at sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapatid. Diba? Bilang tao, kailangan may gawin tayo sa ating kapwa. At bilang mga magkakapatid, dapat may gawin tayo sa ating kapatid. Pag ginagawa mo ito, expecting nothing. But because you love God, you are willingly doing it as a service to God and men. Alam niyo mga kapatid, hindi ka talaga nawalan. Alam niyo ba ang aking naging pamantayan nung binasa ko, when I started reading the Bible from Genesis to Revelation, hindi pa po ako manggagawa.
Ako po ay bagong born again. Ninais ko na basahin ang Biblia from Genesis to Revelation. At isang nabasa ko, na hindi nawala sa isip ko, yung pag ikaw ay nagpautang sa isang tao na nangungutang na kailangan niya talaga, at hindi siya nakabayad, hindi yung tao na yun ang may utang sa'yo, kundi ang Diyos ang may utang sa'yo. Hindi nawala yun sa isipan ko. Kaya ako kung magpapautang doon sa yung talagang walang-wala, yung parang ang hirap pautangin, yung walang kakayanang magbayad, di ba? Madaling magpautang doon sa alam natin, mayaman yan, may business yan, kaya niyan, marahil wala lang ngayong pera. Pero yung alam mong isang kahig, isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Kanta ba yun? Ang ganda kasi ng rhyme eh. Parang ang hirap pautangin. Kasi nakatingin tayo sa resources ng tao, hindi tayo nakatingin sa resources ng Diyos. Amen? Pag gumagawa tayo, maging sa yung naririsk ang ating treasure o ating pananalapi, but because we want to serve God through men, gusto nating maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng tao, kapatid, pag ginawa po natin yon, ang Diyos po ang mangangalaga sa iyo. Ang Diyos po ang magsusukli sa iyo, higit pa doon sa binigay mo. Amen? Kaya ako, nagugulat na lang ako. I thank God. You know why? Wala kaming trabaho ni Brother Nelson. Pero, hindi kami pinabayaan ng Diyos. In fact, tingnan nyo, ang laki ng tiyan ko. Kasi sobra-sobra kami sa pagkain. May mga dumarating na pagkain na hindi ko hinihingi. Hindi ko ine-expect kusang dumarating. May blessing na kahit hindi ako nag-preach, merong mag-aabot sa akin. Ano ang sasabihin sa akin? Ako pa nga nahihiya tumanggap. Pero sasabi niya, Pastora, sabi ng Lord, pagpalain kita. Dahil kung hindi yun kinausap ng Diyos, hindi niya ibibigay yun. Mahalaga sa atin ang pera. Amen. Pero yung bigyan ka, mahalaga ang pera. Pero pag ginagawa natin ito bilang pagsunod at paglilingkod sa Diyos, kusa nating ibinibigay. Sasabihin ko sa inyo, ang Diyos ang bahala, ang kikilos sa atin. Ialay natin ang ating sarili kahit hindi natin alam kung ano ang magiging outcome o kalalabasan nito. Na parang minsan nga, pag sinabing disastrous, yung minsan yung parang may mangyayaring kaganapan sa buhay mo na parang disaster o kasiraan. Alam nyo naman to hindi ko na kailangan ipagmalaki sa inyo. Binenta namin ang aming bahay. Tapos yung pinagbentahan, dapat pambili rin namin ng bahay na mas maliit. Basta may bahay kami. Pero alam nyo naman, ipinautang namin dito. Kung practical ang tao, ba't mo ipauutang yung kahit na bayaran ng church yung utang na yon, yung pera, yung halaga ng pera na pinautang mo, hindi na pwedeng ipambili after 2 years or 3 years sa halaga na gusto mong bilhin dahil nagkakaroon ng yung pag devalue o yung tumataas yung value ng lupa, yung pera mo hindi na kayang ipambili. Di ba? Pero alam nyo, ang paglilingkod kasi sa Diyos, hindi ka tumitingin sa paano na lang kami, paano na lang. Tayo ganun lagi. Maglilingkod ako, paano na lang, paano ang hanap buhay ko, paano kami mabubuhay. Nabubuhay pa naman kami. Amen?
Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Serving at a great cost means offering our service willingly even at a great cost. And number 2, willingly give up our rights in order to obey God. Willing tayo, ibig sabihin, kusa nating gini-give up ang ating karapatan para lang makasunod sa Diyos. Philippians chapter 2 verse 5. Ano ba sinasabi dito? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano ba yung magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad kay Kristo Jesus? Alam niyo kung ano to? Yung tinatawag na pagpapakababa niya, na hindi niya tinake yung right niya, hindi niya ginamit yung karapatan niya bilang Diyos. Ang karapatan ni Jesus bilang anak ng Diyos, gawin yung mga bagay bilang anak. Pero hindi niya ginawa. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Tinake niya yung buhay ng isang tao na katulad natin. Kinuha niya. Kusang loob niya itong kinuha. Bakit kinuha? Ang sabi sa kanya ng Ama, mamamatay ka sa krus para sa kabayaran ng kasalanan ng mga tao. Dahil walang karapat-dapat na tao na mamatay upang matubos siya sa kanyang kasalanan. Dahil lahat sila ay makasalanan. Ang karapat-dapat lamang na magtubos sa kasalanan ng tao ay yung tao rin naman na hindi nagkasala kahit kailan. At ang ating Panginoong Hesus yun. Siya lamang ang mabuti na karapat-dapat na mamatay. At yung dugo ay ialay sa mga makasalanan. Sinunod niya. Hindi siya nagreklamo, ay Ama, bakit mo naman ako hayaang mamatay para sa mga tao na yan na wala namang kwenta? Mga tao na yan, alayan mo ng buhay, sila pa ang galit. Alayan mo ng buhay, hindi naman nila binibigyan ng importansya. Di ba? Pero si Jesus, inalay niya ito willingly. At hindi lamang inalay niya, give up niya yung rights niya, yung karapatan niya bilang anak ng Diyos. Kaya nga nung siya ay, nung naandito sa lupa, habang nangangaral siya, samot-saring mga sinasabi sa kanya, kung ano-ano. Pero hindi siya nanunumbat na kayong mga nagsasalita ng hindi tama sa akin, darating yung panahon, hintayin nyo. Lintik lang walang ganti. Di ba? May mga word tayo na lintik lang ang walang ganti. Pero ang Diyos hindi ganun. Ang iginanti niya, nung siya ay ibinayubay, ipinako sa krus, at pinainom pa ng ubod ng pait, dahil nauuhaw siya, habang nakabayubay sa krus, nauuhaw siya. Kasi noon, ang kaparusahan sa isang kriminal ay ang ipako sa krus. Hindi kriminal ang ating Panginoon, pero dahil sa kasalanan natin, yung krimen at kasalanan natin, siya ang nagdala noon sa krus. Kailangan niyang mamatay. Habang nakabayubay siya sa krus, nauuhaw siya. Dahil tao siya na katulad natin na nakakaramdam ng pain o sakit o yung kauhawan, etc., etc. Akalain yung pinainom sa kanya, mapait pa? Tingnan nyo. Ganon ang tao. Pero tinake niya. Sabi niya, Ama ko, kung maaari lang, bilang tao, huwag mangyari ito. Pero ang sabi niya, Ama,
ang kalooban mo ang makapangyari. Hindi niya sinabi na, Ama, magpapapatayin mo yung mga yan. Gusto mong mamatay ako dahil sa kanila. O kaya gamitin niya yung karapatan niya, yung authority niya bilang anak ng Diyos. Tandaan niyo, sambala ka lang. Hindi ganon. Alam niyo ang itinugo ng Panginoon, Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Yung rights niya, give up niya, pero tayo, iba tayo eh. Hindi, tama ako, ipaglalaban ko. Diba? Walang masama na ipaglaban ng rights, lalong-lalo na halimbawa, lote, ipaglaban mo yon. Pero minsan, yung ating rights bilang tao, halimbawa, parang pinagwiwikaan ka ng hindi tama, sa kabila ng wala ka namang ginagawang mali, masama sa kanya, pero binabaliktad ka, pinagwiwikaan ka pa, pinagbibintangan ka pa nung kung ano-ano, kailangan i-give up natin yung rights natin willingly. Ano yon? Eh di wag ka na lang kumibo at ikaw ang hihingi ng tawad. Ito hindi ko sinasabi. Ito'y ginawa ko na. During the time na ilang taon pa lang yata ang church na kay bagsak pa, pinagbibintangan ako na hindi ko namang ginawa. Na parang inaakit ko yung asawa niya, dinadala ko sa Bible school para mag-aral, eh di syempre kasama ko siya. Pero parang pinagbibintangan ako na parang kinukuha ko yung oras ng asawa niya dahil pinag-aaral ko. At pati yung anak niya, parang yung pagkukulang ng anak niya sa akin na rin binibintang. Nangusap sa akin ang Panginoon one day, after my preaching, sabi ng Lord, ikaw ang nakakaalam ng tama. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Magpakumbaba ka sa Kanya. Huwag mong igiit ang sarili mo na wala kang ginagawang masama. Kung kinakailangang magpakumbaba ka para makita niya na kahit wala kang ginagawa. Alam niyo, yung sumunod na Sunday, hindi ko maalala kung nasa gitna ako ng preaching o after ng preaching. Bumaba ako. Lumapit ako sa kanya in front of the congregation. I don't know kung mayroong nakaalala noon. In front of the congregation, niyakap ko siya, humingi ako sa kanya ng tawad. Nagpakumbaba ako sa kanya. Why? Kung iyon lang ang paraan para siya ay magapi mo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. I-set aside mo, isantabi mo ang iyong karapatan na wala naman akong ginagawang masama. Dapat ikaw nga ang unang lumapit sa akin at humingi ka ng tawad sa akin. Ganyan, etc. Hindi. Isantabi natin ang karapatan natin just to win them. And in that way, we are serving God through humbleness na ibinibigay natin yung ating sarili. Set aside yung karapatan mo na ako ang tama. Hindi ako dapat ang lumapit sa Kanya. Hindi ako dapat ang magpakumbaba. Siya dapat sa akin. Santabi natin. Amen? Ang Panginoong Jesus po, yun mismo ang ginawa niya. And it's not easy. It takes courage. The incarnation of Christ was voluntarily assuming a human body and human nature. Ayan. Ang ating Panginoong Jesus na nagkatawang tao, voluntaryo niya na kinuha, inassume yung katawan ng isang katawan ng tao na maaring makaramdam ng sakit, maaring masaktan, maaring mapagod, maaring mahirapan. Without ceasing to be God, hindi niya itinigil na, hindi niya sinasabi na, hindi na ako Diyos para maramdaman niya yung sakit. Hindi na ako Diyos para
maramdaman ko yung nararamdaman ng tao. Hindi, Diyos pa rin siya, according to Philippians. Although He is God, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Yung paghubad niya ng pagka-Diyos, hinubad niya yung kanyang rights na maging Diyos. Isinantabi niya yung pagiging Diyos niya para lang maganap yung kalooban ng Diyos. Mapaglingkuran ng tao sa pamamagitan ng kanyang pag-isantabi ng kanyang karapatan at mangyari yung kalooban ng Diyos. Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Alam niyo, hindi natin kailangan i-prove yung ating sarili. Ako tama. Minsan you have to be yung parang yung parang wala kang reaksyon, yung parang yung tinitingnan ka na yung salitang tinitingnan kanilang tanga. Yung tinitingnan kanilang walang alam. Minsan kailangan parang maging ganun ka. Yung parang, wala naman to eh. Yung kung titingnan ka, minsan kailangan, hayaan mo lang na ganunin ka. Walang mawawala sa iyo eh, actually. Just to win them in the Lord. Para mapagtagumpayan natin na makuha sila, mapahinuhod natin sila na okay lang ako na ganito, sige, basta ikaw makapagpatuloy ka sa Lord. Okay lang. Yung karapatan natin, i-waive natin, hindi dahil sa inaalisan natin ng kabuluhan yung pagkatao natin, hindi. Antimano sa harap ng Diyos, ano ang sabi sa mga inaral natin nung una? Ang dakila, ang pinakadakila sa kanila, ang siyang maglilingkod. Kung dakila ka, paano ka maglilingkod? Dapat ikaw pinaglilingkuran, di ba? Pero baliktad. Kung sino yung dakila, nag-a-aspire na maging dakila, maging great, ikaw ang maglingkod. At yun ang ehemplo na pinakita ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi, hindi, wag niyo akong ganyanin. Diyos, anak ako ng Diyos. Hindi, sinantabi niya yon. He did not give us His deity to become human, but He set aside the right to His glory and power in submission to Father's will. Kumbaga, yung pagiging Diyos niya, hindi niya tinanggal. Hindi niya in-renounce. Diyos pa rin siya. Kaya lang, isinantabi niya yung pagiging Diyos niya para lang magawa yung pinagagawa ng Diyos at tayong mga makasalanan ay mahango sa kasalanan, mapatawad sa ating mga pagkakasala at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Manumbalik yung relationship with the Lord, with God, the Father. So yun po ang ginawa niya. Yung deity niya, pag sinabing deity, yung pagiging Diyos niya, nandun pa rin. Pero, sabi niya, dapat sabihin niya na, Diyos ako. Ito yung tinatawag na power niya. Diyos ako, kapangyarihan niya. Yung authority niya. Karapatan niya. Hindi niya yun. Yung glory, tayo gusto natin, glory to me. Gusto natin, lagi tayong binibigyan ng pagkilala, bigyan tayo ng papuri. Pero si Jesus hindi, He set aside. Isinantabi niya yung kanyang karapatan in submission to the Father's will bilang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, sa buhay, itong kinikwento ko sa inyo, nararanasan ko to. Minsan para lang ipasakop mo yung sarili mo sa kalooban ng Diyos at maganap yung kalooban ng Diyos, yung karapatan mo bilang ikaw, bilang tao, hindi mo i-insist, hindi mo ipipilit.
hayaan mo na lang na ang Diyos ang gumawa para sa'yo. May tinatawag tayo sa Biblia na pinanghahawakan ko rin naman. Vengeance is mine, says the Lord. Ang pagiganti ay sa akin. Kaya yung mga bagay na sa tingin ko, yung ginagawa sa akin, dati hindi ko matolerate yun. Ako po ay pagka sinabihan mo ako, mas grabe ang ibabalik ko sa'yo. Pag may ginawa ka sa akin, dodobling ko ang gagawin ko against you kung may ginawa kang hindi tama sa akin. But when I came to know God and experience how God moves, kung paano siya kumikilos, hinayaan ko na. Ibinigay ko sa Lord yung mga bagay na kaysa gumanti ako, kaysa gumawa ako ng mga bagay na later on pagsisisihan ko o hindi magbubunga ng mabuti sa pangkalahatan, mas ginugusto ko na i-give up ko yung aking rights. Amen po ba? Kaya tayo, kung sa tingin mo, inaapi ka, ikaw pa inaakusan o maraming ginagawa sa'yo sa kabila ng hindi magandang mga ginawa sa'yo, ikaw pa ang binabaliktad. Alam niyo ang pinakamaganda? Okay lang. Isantabi natin yung tinatawag natin na karapatan. Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa atin. But of course, meron tinatawag, there is an exemption in using our rights o karapatan. Pagdating sa pag-exercise ng mga legality, halimbawa, eto karapatan ko to. Dahil ito yung halimbawa sa lupa o yung mga ganon, ganito, exercise natin yung rights natin. Pero kung yung wala namang mawawala sa'yo, kundi yung iyong paglilingkod na para bang masyado ka namang inaapi, na para bang ikaw na nga, nagbigay ka na nga ng oras para sa Lord, ikaw na nga yung may ginagawa, pero parang ikaw pa ang pinagbibintangan. Iyon kapatid, iyon ang isang tabi natin. Yung nasasaktan ka, isang tabi natin. Kasi ang Diyos ang gagawa ng pagganti para sa atin. Amen? Amen po ba? Often people excuse selfishness, pride, or evil by claiming their rights. Ayan. Kadalasan ng tao nagbibigay ng mga dahilan sa kanilang pagiging, ano ba yung selfishness? Makasarili. Minsan binibigyan natin ng dahilan, natural lang naman ito dahil kung hindi ko mamahalin ang aking sarili, sino pang magmamahal sa akin? Binibigyan natin ng justification. Yung pride natin, hindi ako nag-aral ng ganito para lang ganyan-ganyanin niya. Yung mga ganun tayo, di ba? Ayan. Or yung evil, yung ating mga mali na ginagawa, masamang ginagawa, na para bang ipagtatanggol natin ang ating sarili. No, we don't need. Huwag kang magtanggol. Huwag natin bigyan ng katuwiran yung mga bagay na pride lang umiiral sa atin. Pansinin ako, hindi, okay lang eh. Dito sa church, kamayan mo ako, hindi ako nawalan. Pansinin mo ako, hindi ikaw ang dahilan kung bakit naandito ako sa church. Lord ang aking pinaglilingkuran. Hindi mo gusto ang preaching ko, okay lang, at least may ginagawa ko. Kaysa sa'yo, wala ka namang ginagawa. Alam nyo, kailangan lang, yung bigyan natin ng yung sarili natin. Naintindihan nyo po ba ako? Harsh ba yung sinasabi ko ngayon? O makatotohanan? Ayaw nyo magsalita kasi totoo naman yun. Kayo talaga. Magaminan tayo. Pero alam nyo, yung pride natin, ilagay na lang natin sa talampakan. Tawa ng tawa yung mga senior. Kasi nakaka-relate kayo.
Tama ba? Oo. Tumanda na tayo, tigilan na natin yung mga ganyan. Nakakasira ng kagandahan yan. Nakakasira ng paglilingkod. Mag-serve tayo with humble heart, willingly give up our rights in order to obey God, para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi maraming tao ngayon, akala nila, oy, okay lang na pumasa ako dito sa test na to dahil deserve ko na pumasa sa klase. Okay lang, nagastusin ko ang lahat ng pera ko. Anyway, pinaghirapan ko ito. Di ba ganyan tayo ngayon eh? Magpapa-abort ako. Dahil karapatan ko to sa katawan ko, ako ang may control ng katawan ko. Di ba? Ngunit bilang mananampalataya, mga kapatid, alam nyo, dapat meron po tayong ibang pag-uugali para po ma-lay aside natin, kumbaga, maisantabi natin yung mga tinatawag nating karapatan natin para po tayo makapaglingkod sa Diyos. Ito. Alam nyo, gusto ko yung makatotohanan eh. Sino sa inyo dito sa church, yung ayaw nang mag-church dahil may nakikita na kapatid na kinayayamutan? Kapatiran dito sa church. Ayoko mag-church kasi makikita ko naman yan. Pag nakikita ko yung kumukulo ang dugo ko. Pag nakikita ko yung nauoyhan ako, naaartehan ako, nakakayamot. Di ba? Hello? Lahat tayo nakakaramdam at nakakakita ng mga ganon. Pero let us set aside those feelings. Isantabi natin yung mga feeling na nararamdaman natin na nakakayamot kasi yan eh. Alam nyo ba, meron akong prinsipyo. Dati ganyan din ako. Pagka yung kinayayamutan ko, naiinis ako, hindi ko pinapansin niya. Hindi ako naiinis ako. Ganon. Pero alam nyo, talagang pagka pinagkatiwala at ibinigay talaga natin ang tunay na paglilingkod sa Diyos, we can set aside everything just to obey God. Alam nyo ngayon, ang isang yung ginagawa ko ngayon, kung sino yung ramdam ko na parang may sinasabi sa akin na laging yung may pagpuna sa akin, laging may pinupuna, yun ang dinidikitan ko. Yung parang laging may sasabihin, mas lalo ko siyang dinidikitan. Kasi pag dinikitan ko siya ng dinikitan, matitigil niya yung bibig niya sa pagsasalita niya ng laban sa akin. Awa ng tawa si Rodmar. Totoo yun. Dinidikitan ko. Una, para ma-overcome ko yung sarili ko na nararamdaman ko laban sa Kanya. Para matigil mismo sa loob ko, nayayamot ka rin, di ba? Yung totoo lang tayo. Yung lagi na lang, ikaw ang nakikita, ikaw ang nasisisi. Di ba yung ganon? Parang wala ka nang ginawang tama sa Kanya. Wala ka nang ginawang mabuti. So, siyempre may mararamdaman ka ditong hindi maganda. At ang tendency o mangyayari, iiwas ka sa Kanya. Di ba? Di ba ganyan ang ginagawa natin? Pag yamot-yamot ka, umiiwas ka sa Kanya. Nararamdaman mong may hindi siya ginagawa, may sinasabi sa'yo, iiwas ka. So, ang nangyayari, lalong lumalaki ang gap. Nag-decide ako sa aking sarili, hindi, didikitan ko siya. Ipapakita ko sa Kanya. Mayamot siya sa akin, lalo ko siyang lalapitan. At hindi naman ako gagawa ng masama sa Kanya. Lalo ko siyang linalapitan. Una, para ipakita na hindi mo ako kalaban. Andito ako para sa'yo. Second, gusto ko i-overcome yung nararamdaman ko. Excuse me.
So ganun po, ino-overcome ko yung sarili ko. Ino-overcome ko na matalo ko yung sarili ko na nararamdaman kong hindi tama para wag akong maging parehas niya, na magkaroon kami ng parehas na damdamin, na maari kaming mag-iwasan o maari kaming magkaroon ng hindi magandang damdamin sa isa't isa. Ano, kaya nyo ba yun? Kaya nyo? Pag hindi nyo kaya, ang sabi ng Panginoon, yung mga hindi kaya na sumunod sa kalooban niya bilang paglilingkod sa Kanya, setting aside our rights, ang sabi ng Panginoon, you are not worthy to be my disciple. Hindi ka karapat-dapat na maging tagasunod ko. Bakit? Si Kristo mismo hinubad niya yung Kanyang pagiging Diyos. Kinuha niya ang pagiging alipin. At umabot siya hanggang kamatayan bilang pagsunod. Anong gagawin natin bilang pagsunod? Ayaw nating i-risk yung ating mga rights kasi yung pride natin. Di ba? Kaya nyo bang tapakan yung pride nyo para lang makapaglingkod at makasunod sa kalooban ng Diyos? Pag hindi, hindi pa po kayo nakakasunod bilang disipulo ni Kristo. Ayoko mambanggitin pero sasabihin ko sa inyo, kayo ang makaka-judge sa inyong mga sarili. Pag hindi nyo kayang ibaba ang inyong sarili, pag hindi nyo kayang iset aside ang mga karapatan nyo dahil lamang sa nasasaktan ka, ibig sabihin kapatid, hindi ka pa umaangkop doon sa kalooban ng Diyos. Kahit magaling ka pa sa salita ng Diyos, kahit maganda pa ang damit mo, kahit maganda ka pa, kahit mapera ka pa. Naintindihan niyo po? So, if we say we follow Christ, we must also say we want to live as He lived. We should develop, we should develop His attitude towards humanity as we serve, even when we are not likely to get recognition for our efforts. Ayan. Kahit na hindi po nakikita yung mga pagpapagal natin, yung ginagawa natin, kahit hindi napapansin, ipagpatuloy lang po natin. Pag hindi ka po napapansin ng taga-church na, uy, ang galing-galing mo, pag hindi ka nabibigyan ng pansin ng ganon, hayaan nyo lang po. Magpatuloy lang tayo. Alam niyo po si Brother Enzo. Brother Enzo, tumayo ka nga. Please. Edison. Brother Enzo. Ayan. Enzo. Edison ka. Ito si Enzo. Brother Enzo, ayaw mong tumayo. Ayan. Sorry, Brother Edison. Magkano ba kayo? Parehas ba kayo ng Enzo ka rin ba? Ganon. Edison. Pero baka ang tawag sa'yo Enzo. Ito po si Brother Enzo. Ako ang nagbansag sa kanya ng Enzo. Tumayo ka, Brother Enzo, please. Tumayo ka. Tayo ka. Ayan. Ayan po si Brother Enzo. Binata pa po yan available. Ayan, Brother Enzo. Alam nyo, siya po, gumagawa dito yan ang hindi nyo napapansin dahil hindi nyo nga siya kilala Karamihan sa inyo hindi nyo siya kilala. Pero alam nyo, pupunta yan dito sa church, kahit walang kumakamay sa kanya, kahit walang pumapansin sa kanya, nag-church siya. At may kusang loob siya na kumikilos dito sa church. May kusang loob. Hindi para bigyan siya ng recognition o pagkilala, hindi para tumanggap siya. Kundi kusang loob niyang ginagawa yun, dahil alam ko natagpuan niya ang tunay na Diyos na maaring dapat pagbigyan ng karampatang paglilingkod. Hindi para, oy, bigyan niyo ako ng pagkilala dito. O kala niyo, naglilinis ako dito sa church tuwing Sabado. Nag-a-arrange ako ng mga upuan niyo.
Pero ako hindi nyo man lang kinakamayan. Kinakamayan nyo ba si Brother Enzo? Ilan sa inyo yung kumakamay kay Brother Enzo? Hindi nyo nga kilala, di ba? Kaya pinakikilala ko sa inyo, binata pa yan. Sino gustong mag-apply? Ang punto ko dito mga kapatid, kahit hindi kayo pinapansin sa church, kung ang gusto nyong gawin ay para sa Panginoon, may mag-tap man sa shoulder nyo na, oy, keep it up, oy, napakagaling mo. Kung ang ginagawa mo ay sa Panginoon, kahit hindi ka bigyan ng pagkilala na karapatan kong kilalanin, karapatan kong ano yun, kasi may ginagawa ko. Hindi ganun. Kahit hindi ka kilalanin, parang baliwala sa kanila. Kung ang ginagawa mo ay para sa Panginoon, gawin natin ito. Amen? Amen po? Ngayon ang tanong ko, are we selfishly clinging for our own rights or are we willing to serve? Yun. Number 3, willingly serve with a servant attitude. Alam niyo si Jesus, yung servant attitude niya, di ba? Tulad ng tinuro ni Pastora Dayan nung last, na naghugas siya ng paa ng mga disipulo niya. May simbolo po yun. Hindi po dahil lang sa marumi ang paa ng mga disipulo. But of course, marumi. Kasi ang mga paa ng mga tao noon, sila po noon ay nakasandalyas, maging ang ating Panginoong Yesus. Hindi pa uso ang closed shoes noon. Sandalyas, nayari sa mga balat ng kamelyo, ng hayop. Maglalakad sila sa disyerto, natural marurumihan yung paa. Hinugasan ng Panginoon. Pero hindi naman siguro mabaho ang paa. Pero kaya mabaho yun, marumi, naghugas ang Panginoon ng mga paa. Symbolical po yun. Bakit naghugas? Na ang ibig sabihin, bilang mga disipulo niya, siya yung kinikilala nilang leader, guro, kaya master ang tawag nila. Yung paghugas niya ng paa, pagpapahiwatig na willing akong maging lingkod nyo. Willing akong maging taga-protekta nyo. Willing akong maging tagalinis ng inyong mga karumihan. Ano ang ibig sabihin nun? Na pwede ko kayong pagtakpan, hindi nagtotolerate ng kasalanan, pwede ko kayong pagtakpan na huwag kayong mapahiya, huwag kayong masaktan. Ganun po ang ibig sabihin, symbolical po iyon. Ngayon mga kapatid, ang paglilingkod po talaga ay costly. Why? Kasi maging yung mga attitude natin, tinitrim yung mga excesses sa atin na hindi tama. Jesus Christ was humble, willing to give up His rights in order to obey God and serve people. Letter B, like Christ, we should have a servant attitude, serving out of love for God and others, not guilt or fear. Kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, yung servant attitude, hindi yung maglilingkod ka dahil pupurihin ako. Maglilingkod ako dahil kikilalanin nila ako. Hindi. Yung servant attitude, naglilingkod ka dahil sa pag-ibig mo sa Diyos at hindi dahil sa guilty ka. Kasi baka pag hindi ako naglingkod, baka magalit si pastora o baka parusahan ako ng Diyos. May guilt ka, may takot ka. Hindi. Ang paglilingkod dapat sa Diyos, yung tinatawag na may servanthood attitude, yung ginagawa mo ang mga bagay-bagay na pagsisilbi sa Diyos sa pamamagitan ng tao. Hindi ko naman mapaglilingkuran siya, hindi ko man siya nakikita. Hindi ko nga alam kung anong korte ng paa ng Diyos eh. Pero, maaari tayong maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ginagawa nating paglilingkod sa isa't isa. Paglilingkuran. Amen? And a servant attitude
yung merong kababaan. At higit sa lahat, nagpapakababa ka na naglilingkod na merong pagmamahal. Ginagawa mo yun dahil mahal mo. Alam nyo, hindi ko talaga kayang maglingkod ng katulad ng ginagawa kong ito. Kung babalikan ko ang aking lumang pagkatao. Yung lumang Emma, hindi ko gagawin ito. Maglilingkod ako, dapat may kapalit na pera. Maglilingkod ako, dapat yung acknowledge mo, kikilalanin mo yung aking ginagawa. Ganun naman ang nature ng tao ganun ang kalikasan But I thank God. Unti-unti akong binabago ng Diyos, kaya yung attitude ko nababago. Na kahit na ikaw, parang baliwala, kahit na ikaw parang yung mababa ang pagtingin sa'yo, okay lang. Kasi hindi ako naglilingkod para sa'yo, para ikaw ay yung ibigay mo sa akin ang magandang balik. Hindi. Naglilingkod ako dahil ito yung magagawa kong maliit na bagay dahil sa kabutihan, katapatan at pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen? Ganun po dapat yung right attitude natin. Remember, we can choose our attitude. Maaari natin piliin ang ating pag-uugali. Pwede ba yon? Maaari? Oo. We can choose our attitude. We can approach life expecting to be served or look for opportunities to serve others. Pwede tayong pumili. Ano yun? Na umasa ka na ikaw ang paglingkuran. Oo. Ikaw ay maghanap ng oportunidad na maglingkod sa ibang tao o sa mga bagay na maaaring mong gawing ipaglingkod. Little things. Alam niyo po ba, ako po ay natutuwa kay, anak, alam ko iniisip niyo. Natutuwa kasi yung word ko Pero natutuwa po ako kay Deacon Perla. Alam niyo kung bakit? Si Deacon Perla, hindi ka kailangan dyan humingi ng kape. Bilang deacon, small things maliliit na bagay, pag ginagawa mo ito with love, ito po ay tunay na paglilingkod sa Diyos. Kahit maliliit na bagay na ginagawa mo, nakakatulong ito. Yung maliit na ginawa mo, ikaw at lahat tayo yung maliliit na ginagawa natin na paglilingkod. Pag pinagsama-sama ito, isang malaking paglilingkod at malaking bunga ito. Naunawaan nyo? Alam niyo si Deacon Perla, ang kinatutuwa ko po dyan, hindi mo kailangan siya sabihin na, Sister Perla, Deacon Perla, pagtimpla mo nga ako ng kape. Tinitingnan ka niya. Tulad kahapon, pagod na pagod kami. Alam kong pagod siya, isa rin siya sa pagod. Nakaupo lang ako na talagang pagod na pagod ako, kulang sa tulog. Medyo yung mata ko namumungay. Gusto ko nang matulog pero hindi pwede. Pero pinatutulog ako ni Pastora Dayan. Pastora, matulog. Pero hindi Hanggang hindi ko nakikita na nasa lugar yung mga bagay-bagay at sa isip ko, hindi po ako basta natutulog. Ganon kaaktibo ang isip ko. Nakaganon lang ako, tapos nakaganon ako. Maya-maya, Pastora, gusto niyo pong kape? Sabi ko, sige. Andyan siya lagi ganon. Yung maliit na bagay na ipagtimpla ka ng kape, serving the servant of God, the woman of God, is a great thing. Bakit? Yung ease, sa Tagalog? Yung ease? Nakakagaan. Nakakagaan sa pakiramdam, nakakatulong. Hindi, ayoko yung para kang Lord na paglilingkuran, hindi. Yung sa panahon na kailangan mo at merong maliit na bagay na gumagawa sa iyo nito, malaking bagay doon sa ginagawan mo ng bagay na yon. Amen po ba? And that is servanthood.
At ginagampanan niya yung tungkulin. Alam niyo po ba yung function talaga ng yung job description ng isang deacon? To help the elders. At nagagampanan niya talaga yon. Maging si Deacon Vanessa. Ganun din, hugas naman siya ng hugas. Sige niyang hugas ng mga pinagkainan, aalis na lang kami. Hugas ng hugas. Hindi siya umaaktong boss. Kahit habang naghuhugas si Bane, puro alahas dyan, no? Ba't ko sinasabi ito? Hindi ko itinataas ang kanilang mga buhay sa inyo para purihin nyo. Sinasabi ko sa inyo, yung kanilang ginagawa bilang pagmamahal sa Diyos, bilang pagnanais na paglingkuran ng ating Panginoon, naglilingkod sila sa Diyos sa pamamagitan ng ginagawa nila sa tao. And we could serve one another. Amen? Amen po ba? So, look for opportunity to serve others. Huwag nating hanapin yung tayo ang paglingkuran. Maghanap tayo ng oportunidad na paglingkuran ang iba o ang isa't isa. Amen po? Conclusion, Mark chapter 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, until his life ransom for many. So, our prime purpose in this life is to help others. Ang pinaka mataas na layunin natin sa buhay na ito ay ang paglingkuran ang ibang tao. If we cannot help them, kung hindi natin kayang tulungan, paglingkuran ang ibang tao, at least don't hurt them. Kung hindi natin kayang paglingkuran ng ibang tao, at least wag nating saktan ang ibang tao. Dahil kung hindi tayo nananakit ng ibang tao, ng kalooban, ng damdamin, naglilingkod pa rin po tayo doon sa bagay na yun. Amen po ba? Hindi, wala na po yun dyan. The prime purpose ng buhay natin sa mundong ito ay maglingkod sa iba. At kung hindi natin magawang tumulong sa iba, at least wag tayong manakit ng iba. Amen? Damdamin man ito o literal na pananakit, wag nating gawin. Dahil kung hindi tayo nakakapanakit, ang Diyos ang nabibigyan ng papuri dahil nagiging mabuti tayong mga tagasunod ng ating Panginoon. Amen? Aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito at nawa lahat ng aming tinalakay, Lord, tumimo sa aming puso at makatulong ito ng ganap upang makatulong kung paano kami mamumuhay ng tuloy-tuloy ng naaayon sa iyong kalooban upang mapaglingkuran ka namin, Panginoon, not just in words, but in deed. Dahil, Panginoon, kahit na kami nagsasalita ng magagandang salita, kung hindi namin ito kayang isagawa, hindi namin kayang isakatuparan, walang kabuluhan ang aming mga salita. Para lamang kaming mga batingaw na maingay, subalit wala namang kabuluhan. Kaya Panginoon, nawa ang lahat ng aming tinalakay ngayon ay amin pong bigyan ng pansin at may pamuhay ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Everybody say amen. Praise. Kumusta po? Parang magpapasko na, no? Maginaw. Ano ba yung turo? Did we bless the Lord? Amen. Okay, so announcement maganda tayo. Naman. Ano yun? Sound? Baka na kay Pastora pa yung mic. Okay, prayer meeting. 6 o'clock sa Wednesday po. Sana po makinig po tayo, no? Halimbawa, hindi kayo nakaparita sa church ng Wednesday, 6 o'clock, pwede kayong manalangin, makiisa po tayo. At dahil nung Wednesday, wala po kami dito, yung ating nag-pray dito ay
Medyo dahil 3 lang sila. Kaya ating ini-encourage naman na sana po ay mapakinggan nawa ito natin bilang pagsiserve sa Lord. That through prayer, ay mayroon naman pong mananalangin. Tulad nun, wala yung mga manggagawa natin. We need prayer. Kaya lang, 3 lang po ang nakadalo. Masaya ba pag 3 lang? Ganun pa man, hindi po magkukulang ang Diyos. However, we wanted to inform everyone na mayroon tayong ganitong mga gawain para suportahan po natin. Amen po ba? Amen. Dahil wala pong imposible sa Diyos. Amen. Okay, next. After ng prayer meeting, mayroon pong pag-aaral yan. Preaching clinic. Okay? Next announcement ay meron po tayong ito, nakikita po ninyo dito sa ating stage, may Shunammite. Kakaiba po itong gawain. At bibihira po ito dalhin ng Shunammite sa iba-ibang churches. At mapalad po tayo na tayo ay isa sa napili na magdaos po dito nitong Shunammite Conference para hindi lamang kami ang inyong mapapakinggan, ay makapakinig din po kayo ng mga teaching and learning from other na mga talagang hindi, more than bihasa, ay eksperyensyado sa presensya ng Diyos na makapaglingkod. So, sino po ang dadalo? Dalo po tayo, ito na pong darating na Saturday. All of us are welcome at pwede po tayong mag-invite. Huwag po kayong mawawala. Huwag po kayong mawawala. Kayong mga nanonood na hindi nakarating dito ngayon, inaanyayahan namin kayo na makiisa po tayong lahat ha. Suportahan po natin ang ating mga ginagawang programs. At ito po ay isa sa mga programa natin na makapag-aral tayo at makapag-invite tayo ng mga talagang tumanda na sa paglilingkod. And the experience, yung maranasan ang kabutihan ng Panginoon, marinig ninyo ang mga patutuo nitong mga lingkod ng Diyos nito. So on Saturday na po, this coming Saturday na yan, 2:00, at on time po ito ha, hindi tayo aantayin. So nakakahiya naman kung tayong host, katulad nung mag-i-start ay walang tao. Diba? So, bilang kaming inyong mga leader, hinihikayat po namin ang ating mga kapwa leader at tayong lahat po dito na mga manggagawa. Halos lahat tayo dito ay manggagawa naman. Volunteers ang iba ay mga diakono at dikonesa. So, attend po tayo, 2:00 ang start. Kaya hinihikayat namin na dumalo tayo on time. Kasi nga, yun uulitin ko, host po tayo, hindi magandang tingnan na wala pong nakaupo sa harapan. Amen po ba? Hindi mabuting ehemplo yon. So, okay na po? Ayan, 2:00 po yan and up to 7:00. Akala nyo lang po matagal yan. Matagal po yan. Hindi po matagal yon. Hindi po kayo maiinip. Promise po yan. Sapagkat ang pag pinag-usapan na yung Panginoon, masaya tayo. Amen? At iba yung mga experiences na inyong mararanasan doon, talagang masasabi nyong hindi sayang ang ating panahon. Kaya invite natin ang ating sarili. Amen? At tayo pong lahat para ma-bless po tayo, lumago tayo at maging masaya. Next announcement. Ay hanggang 7 yun ha. At nabasa ko ba Sunday? Ano yan ha? October 28 to 29. Saturday to Sunday po yan. Hindi siya 1 day lang. Sa ibang conferences ay whole day yan ng 2 days. Pero gagawin ngayon, 2 days pero 2:00 lang siya hanggang 7:00. At yun nga, dahil na-adjust yung time natin. Yung in-announce nung nakaraan ay umaga sana. Kaya lang nagkaroon ng health challenge yung ating isang speaker, yung kanyang wife. But still, kahit ano ang nangyayari,
nagpapatuloy na maglingkod. Kaya napakaano talaga, encouraging yung kanilang testimony. So don't miss it. Promise talaga na kayo, na mabibless po tayo. Okay? Darating ba ang mga Aratiles girls? Opo, dating po kayo, mag-anyaya po kayo. Okay, next announcement. For those who are interested of having Bible study, please, wag po kayong mahiya. Magdadagdag tayo ng mga Bible study. Okay? Sa kani-kaniyang tahanan para yung mga kamag-anak natin na hindi maka-attend, punta na rin. Okay, next announcement. Bilisan lang natin. Alam ko nagmamadali na kayo. Through worship ang ating pagbibigay ng ating offering at ating mga tithes. Pwedeng through bank, pwedeng GCash, pwedeng bank transfer. Okay? Sa mga nasa ibang bansa at mga nasa online at mga nasa tahanan lamang na hindi makaparito sa church, open po ang ating mga online details dyan. Next announcement ay birthday. Birthday ni John Ray. Tama ba? John Ray. Ann Ray. Tama ba? John Andre, oo. Asan siya? Happy birthday sa iyo, Andre. Makikita ko naman to si Andre sa Starbucks, magpapalibre ako. October 23. Kailan yun? Bukas. Okay, next. Happy birthday, Andre. Happy birthday din kay Mylene Agot. Hi, May. Happy birthday sa iyo. Nasa San Isidro sila. Kung ikaw ay nanonood, tingnan mo, binabati ka namin. From San Mateo, happy birthday sa iyo, May. Miss na namin ang bulanglang. Bulanglang. Next announcement. Happy birthday din sa maganda nating tambouriners, Nicole Cyril Gillier. Happy birthday, be. Yan, yung maganda nating tagapanguna rin dito sa Chase ng Tambourine. Next. Parang iba yung boses ko. Yung mic ba yan? O dahil sa kasisigaw namin sa banana boat? Sa banana boat. Happy birthday din kay Joshua. Uy, malaking handaan pala ito, magkapatid. 26 naman, birthday ni Joshua, nung kanyang kuya. Happy birthday, Joshua. Pakiparating na lang, Hana. Next announcement. Meron pa, happy birthday. Uy, ang daming mag-birthday. Oh, si Vina. Happy birthday, Vina. Vina Tabanyag ay anak ni Sonia. Bago natin itong mga kasama sa church, binabati namin si Vina ng happy birthday. If you're watching, happy birthday sa iyo. Next. Happy birthday din sa 24 naman. Ay, happy wedding anniversary kay Mark at saka kay Danica. Hindi ko masyado mabasa, no? 2 hours lang tulog ko. Happy wedding anniversary sa inyo. Next announcement ay happy wedding anniversary din kay Kuya Ray at Maribel Ancheta. Happy birthday po. Kung kayo po ay nanonood, ay, happy anniversary, happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Puyat talaga. Happy wedding anniversary po sa inyong mag-asawa. And God bless. Next. Good news for the world. Tayo po'y tumayo na. Pwede po? Tingnan mo. Palibhasa. Maaga sinelebrate. Happy birthday na rin sa ating kamanggagawa, Brother Nelson Trinidad. Ngayon talaga. Binabati ka namin. Happy birthday! Di ba? Binati ka ni Sir. Happy birthday po. May gusto kayong sabihin? Okay. Ang hiyain naman. Happy birthday po. Wag nang dagdagan. Happy birthday na lang. Sige. Happy birthday na lang. Mahiyain din kasi kaming magbiro eh. Baka Okay. Ano na nga ba? Wala na announcement. Wala na may birthday. So sa mga kapatiran na nag-birthday at hindi kayo nabati, ay binabati na namin kayo ngayon ng masaganang happy birthday. Okay po. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat.
May mga dahilan ka, Panginoon, sa aming buhay na kung minsan hindi namin maunawaan. But because you are the author and the finisher of our life, O God, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. At para sa aming tagapagturo, ang aming senior pastor, Pastora Emma, we thank you, God, sa kanyang buhay na patuloy na ipinagkakaloob ang kanyang serbisyo sa inyo, Panginoon. Selfless na naglilingkod to glorify your holy name. Pagpalain mo ang kanyang buhay, maging ang kanyang kalakasan, kalusugan, itinatagubili namin sa iyo, maging Panginoon ang kanyang pamilya. In the name of Jesus. And Father, we pray sa lahat ng mga nagdiwang ng birthday, nakikigalak, nakikiisa kami, Panginoon, na mag-celebrate ng kagalakan sapagkat Ikaw, Ama, ay tunay, Lord, na kanilang Panginoon, buhay, mapagmahal, at Lord, sa panibagong taon na idinagdag mo sa kanilang buhay, ang dalangin namin, patuloy na kagalakan, kapayapaan, at magandang kalusugan, nawa ay maipaglingkod sa inyong harapan. Glory to your holy name, Jesus. Father, maraming salamat, Ama, dahil patuloy mong ipinapaunawa sa amin ang salitang paglilingkod. Nais ka namin pasalamatan sa pribilehiyo na kami ay makapaglingkod sa inyo. Sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't iba naming expression in serving you, God. And even ang aming patotoo ng aming mga buhay ay isang paglilingkod sa inyong harapan. Father, we pray right now as we lift our hands to God in your presence. Dalangin namin aming Diyos, ang kapangyarihan mo, O God, ang patuloy na pumatnubay sa amin so that we can serve you willingly. That means, O God, na kami ay nagagalak, na kami ay nasisiyahan, na kami ay nananabik, Panginoon, na ikaw ay aming paglingkuran sa mga malalaking panahon na ibinibigay namin sa iyo, maliliit na panahon. Thank you, God, dahil ang paglilingkod sa inyo, Panginoon, ay nakita namin na ito, Panginoon, ay napakalaking halaga. Finances, O God, malaking bahagi ng aming time, malaking bahagi ng aming karunungan, Lord, ay maipaglingkod namin sa iyo. Likhaan mo kami ng puso, O God, na huwag kaming manghinawa, that we will be willing to serve you, God. And right now, Lord, we ask you na patuloy mo kaming pagkalooban ng servanthood spirit, servanthood heart, God. Help us, O Lord, to give up our pride. Lahat na mayroon kaming malabis, Panginoon, na taglay na hindi kaaya-aya at katanggap-tanggap sa inyong harapan while serving you, we pray, Father, isinusuko namin ito sa iyo. And God in heaven, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, we want to receive, God, the servanthood, the Spirit, Lord, and the forgiveness, Father. Right now, Lord, as we receive you, as we lift our hands, we want to receive, O God, another measure of faith in serving you. Thank you, Lord. Maraming salamat sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Maraming salamat na kami, Ama, ay magpapatuloy na magpapakumbaba in serving others and serving, O God, ng aming kapwa. Because serving others is serving you. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa sa amin at sa mga gagawin mo sa amin. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin natin ang pag-ibig ng ating Diyos sa mga nasa langit, ang pagliligtas at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo. At lahat po tayo magsabi ng Amen. God bless everyone.
ho, ho, ho!